Ayun. So, good evening guys. Monday ulit, July 27, 2026. Tapos may big news. Si PSE Market, naglabas na po siya ng listahan po ng kanyang mga susunod na blue chips. So, akala ko si Plus yung matatanggal kasi yung review ni Call Financial, si China Bank tsaka si Plus yung matatanggal. Tapos parang SCP tsaka Maynilad yata yung papasok doon sa kanyang analysis. Pero yung lumabas na pinaka-result, meron na si PSE, magiging effective siya by August 2026. So tanggal si Converge, and then pumasok si Maynilad natin. Ayan. So ewan ko dun sa ibang mga blue chips kasi kung pagbabasihan mo lang yung mga criteria na yon, tama si call financial. So hindi ko alam ano yung pinaka main criteria na ginamit naman ni Philippine Stock Exchange natin. Okay? So yun yung pinaka big news. So nag-bounce yung index din natin, himala, kahit na net foreign sale tayo ng 196 million, tapos nag-up pa rin yung index ng 0.54%. So balik tayo dito sa 6,314.9. Okay, tapos yung mga winners natin, yung mga dalas natin makita din last week, IMI, Atlas, FGen. So siguro ang bumuhat sa index si Monde. Kasi kahit papaano is 5% kasi yung galaw nitong si Monde natin. Okay? So bukas magre-rally yung mga hedge funds. So watch out na lang kung meron kang Converge siguro. So, i-check mo na lang. AP pala. AP yata yun. Saka SCP yung sinasabi ni Call Financial na pasok. Pero iba yung results ni Philippine Stock Exchange ka natin. Okay? So, sa US market, mix yung galawan po nila nung Friday. Pero ngayon, mukhang malakas na berde yung galawan sa US market. Yung futures nila is puro green. Yung mga nakikita natin na kulay ng mga indices. Okay? So, European stocks okay siya. And then, ngayon, majority ng mga Asian stocks natin is maganda rin po yung kanilang mga galaw na pinapakita. Ayan. So, ganun din sa cryptocurrency, medyo lumalaban na rin siya. Balik sa 65K, di ba, si crypto. Pero alam ko nung weekends, nung nagre-review ako, is nasa 63.5 lang si Bitcoin natin. So, medyo maganda rin yung galaw niya for today's trading natin. Okay? So, pag-uusapan natin yung mga winners for today at saka yung mga tanggal sa blue chips. FGen, so mga bounce ng mga to na. So, tinuloy yung galaw, 6.7%. Meron siya 3.86 million net foreign buy. Tapos si Tugs, 6.04%, di ba? Hindi natin napapansin, pero ang taas na yung Tugs. So, 307K net foreign buy. Tapos si Monde, biglang nag-pump ng 5.51%, and then meron siyang 10 million net foreign buy, baka nagre-rebalance na sila. And then si IMI diretso pa rin, no? So 5.41%, meron siyang 500K net foreign buy. Tapos si Atlas Mining, nag-up po siya ng 4.43%, and then meron siya 8 million net foreign sell. Tapos si Converge, nag-up naman siya 3.7%, and then meron siyang 3.3 million net foreign sell. Ewan lang natin bukas. Kasi nasa bandang baba na rin si Converge. Actually, nag-ano nga, di ba? Nagbabounce na yung kanyang pinaka-price action naman. Okay? So, yun po yung pag-usapan natin. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So, as usual, due diligence na lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Asan na siya? So, nawala. Andito. Ayan. So, para updated ka sa mga reviews natin, double check mo na lang yan. And subscribe ka lang, or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual na viewers ng market. Mahina pa rin tayo. Kaparehas ng index. Tapos, check mo na lang company reviews. May mga bagong papasok, di ba? Si sino tong REIT natin?
yung bagong REITs na papasok. Tapos, dalawa o tatlo yata yung papasok na IPO for this year. Company reviews, check mo na lang sample trades sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, and then yung mga risk management natin sa PSE market naman. Okay? So check mo na lang yan. And then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Check mo na lang yung ating social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga post din natin or dito sa Facebook page. Yan. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market and then may mga na-post na tayo, no? Ang dami nilang nilabas sa mga balita regarding sa mga stocks natin kasi nga meron siyang rebalancing. Ayan. So, dito muna tayo sa pinaka-summary ng index. May epekto ba yung ano? So, parang wala naman. Okay, so ito yung pinaka-summary ng galawan for today's trading natin. So, based dito sa galawan natin, ang winner is mining, 1.11%, tsaka services, 0.99%. Mula si holding firms natin na nag-grip 0.1%. Pero yun nga, net foreign sell pa rin naman, may na pa rin yung overall market, 196 million net foreign sell. Ayan, kaya hindi pa rin tayo believe sa bounce ng market. Marcos, 6 income tax exemption for workers earning up to 300,000 pesos. So mga ano to, kinumpute ko kanina mga less than 30K. So kung meron ka less than 30K na sahod, ayan, pwede kang makalibre. Tama ba? So, ayan, laki niya na. 29K na yung may exempt sa tax. Okay? So, very good news sa mga minimum wage earners natin. Okay, changes natin sa blue chips. So, Maynilad, papasok nga. Good luck sa merong Maynilad. At Converge, lalabas man siya. Sa dividend yield, si Aboitiz Equity papasok. And then sa mid cap, si Converge napunta. So, wala na siya sa big caps. At saka si PX, si AUB natanggal naman siya. Ayan. Okay? So, sa finance, ito yung mga bago, no? Bank of Commerce, NRCP in, Industrial, BSC, Maynilad, and TAP in, CIC, PPC, and Vita out, holding firms, LPC in, kasi bigla nang spike. Property, BLL, BRIT out, services, all day home out. So, medyo mahina yung mga bigla stocks natin. And then, mining and oil, OV, is in. Okay? So, tandaan nyo na lang para bukas. Jollibee, may mga insider trades. ICT acquires dry bulk terminal concession in Brazil. And then PNB sets September 25 as listing date. Union Bank lower provisions drive robust 2026 earnings. CIC second quarter profits slump. BDO second quarter profits lower. PNB 2020 second quarter 26 pala, second quarter. Profits beat expectations on higher non-interest income. Provisions, okay. So hopefully maganda yung niya, yung maging earnings niya. Results sa price action. Maynilad Water Services enters PSE Index. Pero di ba matagal na nating pinag-usapan na papasok nga itong si Maynilad natin, di ba? Okay. Ayan. So natuloy na rin. Andito yung iba. So post nyo na lang or bisitahin nyo lang yung Twitter para makita nyo yung mga movers, yung ating mga indices na bago. Share buyback. So SM, SMPH, Mrs. G, AGI at saka si Fruit. Tapos Union Bank first half profit surge 113%. BDO first half grow as loan grows 15%. Okay? Tapos MREITs preparing its largest asset acquisition plan. Approximately 25 billion as diversify into retail and hotel assets. Ayan, SEC, Department of Energy deferred the auction na naman. Okay, Ayala Corporation maintain its inclusion in the FTSE for Good Index. Anto? Forex before birth. Ombudsman si Roaldez Dami firm made 1.35 billion in some Chan deals before incorporation, then bought
Doris Magsaysay-Hos Mansion. Okay, balita ko si Plus kasama din sa na investmentan ni ni Romualdez. Ayan, double check niyo lang para may lumabas na article last time. Oil still up big on week as US-Iran strike hits. Pero parang nagpo-pause na naman si 'di ba? Si Donald Trump. So may kaya siguro verde yung yung galaw sa dito sa US market natin. Share buyback si SMPH. Ayan o. So Trump pauses Iran strikes for renewed talks. Ayan. So okay na naman siya. Ayan. Tapos yun nga mix yung galawan ng US market last Friday naman. Okay? So yun lang po yung mga balita natin. Bukas magtatakbuhan or maghahabulan tayo sa mga rebalancing. Kasi minsan nahuhuli din yung galaw ng 'di ba? Yung mga merong malalaking capital sa markets natin. Okay? So patalas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon po natin. Okay? So punta tayo dito sa galawan sa index. So based dito sa galaw natin, actually lumalaban yung PSC. Ayan, ewan ko lang kasi wala nga tayong net foreign buy. So sundan na lang natin kung ano yung galaw niya. So ganyan pa rin naman, big range pa rin yung nilalagay natin sa index. So sinusundan ko na lang tong range natin na to last time. Okay, pero ako pa rin is bearish pa rin siya. Kahit na maganda yung mga indicators, bearish pa rin ako dun sa sentiment dito sa markets natin. Kasi nga, wala tayong masyadong mga net foreign buys, di ba? So palabas nga yung mga foreigner dito sa market natin. Okay? So sa mga winners, congrats na lang kung meron ka FGen. Ayan. So nag-pause and then uh, umarangkada ulit. So wala pa rin balita, di ba? 6.7%. Tapos si Tugs, eto mataas na rin to eh. Ayan oh. 6.54, Monde 5.51, yung mga traditional na blue chips wala. Tapos IMI 5.41 din. Ayan, ang taas. Tapos si Atlas Mining 4.43. Ayan, bagal internet. Tapos Converge, ayan, bakit naman si Converge? Actually, nagre-reverse nga yung price niya eh. So, ewan natin. Hopefully, tapos na nagbenta yung mga foreign investors sa kanya para hindi na siya masyadong bongsa. Kasi wala na rin naman na siyang foreign buyers sa sellers. Bloom, 2.78%. Nakakatulong pa minsan, di ba? Kagaya ni AP last time. Nag-bounce naman after na magbenta na yung mga foreigners. Security Bank, 2.76. Ayan, breakout. Tapos si Certec, 2.68%. Patas kung nag-Dow G. Pero market pa rin yung yung price niya. Okay? So sa mga losers, si sino ba dito? Dito, minus 3.95%. Okay? Tapos walang volume. Si Petron, minus 2.4. Nag-breakdown pala si dito, no? Tapos si Plus, minus 1.87. Hindi natanggal si Plus, no? Tapos si GGS, 1.68%. Okay? So, yun po yung mga movers sa losers dito sa PSE market. Si Monde yung yung nagpagalaw ng ng index. So, silip tayo ulit dito sa galawan, sa global markets. Okay. So, S&P futures plus 0.89, Dow futures plus 1.09, and then Nasdaq 1.4%. So, after nung 'di ba, yung good news galing kay Donald Trump 'yan. Ayan. Okay? So, mukhang maganda mamaya. Europe okay siya. And then, majority ng Asian stocks okay din. Ayan. Good news pag may mga news na maganda related sa ceasefire. Okay, so ganun din. Kaya pala nag-aakyata lahat, di ba? So, umakyat na rin yung crypto. 65K ulit si Bitcoin. Si Ethereum, ayan, nag-up siya ng 4%. Tapos si BNB, 573. Sol, 76. Dodge, 0.07. Okay?
So, okay din yung galaw ng cryptos natin. So, dito tayo, balik, and then quick review sa trending stocks. So, unahin po natin si FGen. Hindi pa rin natin alam kung sino talaga yung bibili sa kanya. Okay? So, congrats na lang kung meron ka kasi after na nag-pause yung galaw niya last week, ngayon is parang kada naman siya. So, support na natin yung gap dito sa around 18.5. So, on the way siya para mag-retest dito sa 22.6. Okay? So, very bullish yung galawan niya. RSI 71, overbought ng konti. And then, parabolic din yung itsura ng ating MACD formation naman. So, nag-close siya 20.5, up siya ng 6.7%, and then 3.86 million net foreign buy. Okay? So, buti po yung mga nasa taas na lalo pang umakyat po yung kanilang galawan. Next, si Tugs. So, diretso din. Walang untog si Tugs natin. So, may trend ba siya? Parang hindi ito eh. So, kung meron man, o ito siguro, no? So, clone natin to. And based dito sa galaw niya, yan. So, pwede tayo mag-drawing dyan or tingin tayo dito sa bandang kaliwa. So, based dito, yan, meron tayo resistance dito sa 1.28. Ayan. Pwede rin naman ganito. Yan. Average. Okay? So, kasi medyo nauntog siya dito eh. Tapos ngayon, diretso na naman yung galawan niya. So, overbought din yung kanyang pinaka price action. Maganda rin yung galaw niya. And then, bullish kasama yung MACD formation din natin. Okay? So, may volume din siya, oh. Nag-i-spike. So, nag-close siya 1.14, up siya ng 6.54%, and then 307K net foreign buy. Okay? Next, si Monde, wala kang balita. So, baka pinitik siya kasi or nag-rebalance na yung ibang mga holders natin, mga hedge funds. Bukas siguro natin makita kung sino yung mga kukuyugin ng mga stocks at saka yung mga iiwanan nila. Ayan. So, diretso yung mabagal na uptrend nitong si Monday natin. Okay? So, nag-spike yung RSI movement. So, nag-close siya 7.09, up ng 5.51%, and then 10 million net foreign buy. Okay? Next, si IMI, diretso din. Overbought na to. No? So, RSI 79, diretso pa rin. Yung pitik niya, panalo yung mga holders. So, meron tayong range dito. Okay? So, may sarili siyang trading line, pero super bullish siya. Ayan. Lumalampas na. Okay? So, yun po yung pinaka-channel, overbought. So, double check mo na lang kung papasok ka. Pero lalo pa umakyat, no? Yung galaw niya. So, malakas yung volume niya. Buhay na buhay yung volume niya. So, parabolic din yung galaw ng MACD formation natin. So, nag-close siya 6.63, up ng 5.41%, and then meron siyang 500K net foreign buy. Okay? Next, si Atlas Mining, isa pa to. Lagi na sa taas. Ayan, ayaw na magpasakay ng mga to. So, overbought din siya. Nag-aantay na lang na mag-profit taking yung mga holders natin. Meron tayong nakita dito sa bandang kaliwa last time, no? So, lagyan ko ulit. Okay, meron siya malapit dito pala. Yan, average ko na lang to. Tsaka to, tsaka to. Okay? So, malapit na siya sa kanya next na resistance. So, parabolic na to. Hindi siya kaya ng technical analysis natin. Okay? So, medyo mataas yung support. Mataas yung gap ng price action sa support level natin. Okay? So, bullish yung RSI, 81, and then parabolic din yung MACD. Tapos, buhay na buhay din yung kanyang volume. So, nag-close siya at 12.74, up ng 4.43%. And then, meron siyang 8 million net foreign sell. Okay? And then, lastly, si Converge. Tingnan na lang natin bukas kung ano yung galawan niya. Pero base lang, actually, kung tinitingnan ko nga siya, based sa kanyang price action, nag-start na siya mag-recover. Ewan ko lang bukas kasi may breakout yung price
action niya. So assuming na lang muna, so pinaka next na resistance 11.2. Yun nga, ewan ko na lang. Bukas, hopefully maganda yung reaction sa kanya. Kasi wala din naman siyang net foreign buy tsaka net foreign sell. Matagal na yata nakalabas yung mga dito eh. Mga foreigners natin. Okay? So nag-close siya 10.36, up ng 3.7%. And then meron siyang 3 million net foreign sell. Okay? So yun lang, bukas mararamdaman natin yung epekto ng rebalancing. Although August pa yung niya, kung effectivity ng niya, rebalancing niya, yun lang, hindi natin alam yung epekto sa individual na stocks kasi alam na kung sino yung mga, alam na kung ano mangyari, di ba? So sa August pa naman yon, pero normally maaga yung galaw ng mga hedge funds natin. Okay po, so yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Plumbee Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So mag ng guide, sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.